Hindi ko na alam ang gagawin ko. Katapusan ko na yata to. Gusto ko lang naman tulungan ng mga magulang ko. Ano to? Hindi ko na kaya. Ah. Hey, what's up mga idol? Welcome back dito sa ating anime recaps. At nandito na nga po tayo sa ating episode number 3 kung saan pag-uusapan natin ang mga susunod na pangyari after na pumasok sa Double Dungeon ang ating mga bida. So nagkaroon nga ng butuan doon sa ating last episode at ang huling bumoto ay si Mr. Song Jinwoo. So napapayag din ang ibang mga kasama nila na ayaw pumasok kasi natatakot nga sila dito sa Double Dungeon. Tayo magpatuloy mga idol. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Anime Recaps para ganado tayo na damihan pa ang mga anime reviews na ginagawa natin. At nandito na nga ang ating mga bida, mga idol. Naglalakad na sila papasok dito sa ating dungeon. Medyo mahaba-haba din ang dungeon na to kasi umabot na sila ng 40 minutes sa paglalakad papasok at hindi pa rin nila napupuntahan ang pinakadulo nito. Mukhang malalim nga itong dungeon na to. Pero ayon naman kay Mr. Song, okay lang yan kasi pwede namang umabot sila ng halos 1 oras o mahigit 1 oras pa para mag-close ang kanilang dungeon. Base sa mga napag-aralan natin doon sa huling episode natin, magkuklose lamang ang dungeon kung namatay na ang kanilang pinaka-boss na kalaban. Habang naglalakad ang grupo ay humihingi naman ng sorry ito si Mr. Song Jinwoo dito kay Johe dahil nga sa kanyang pagboto na pumasok sila dito sa ating dungeon. Wala kasing magawa itong si Song Jinwoo kasi kailangan niya ng pera pampagamot ng kanyang nanay na nasa ospital sa ngayon. Pabalibag namang sumasagot itong si Miss Joy at sabi niya okay lang daw siya at wag na mag-worry pa itong si Mr. Song Jinwoo. Makulit talaga si Mr. Song Jinwoo kasi tinatanong pa nga niya kung okay si Mr. Johe pero kita mo naman galit na ito. Pero sinabi na nga rin ni Miss Johe na talaga naman hindi siya okay sa pinaggagawa nitong si Mr. Song Jinwoo. Nanggagaliti siya na sinasabihan ito na kung nagkamali lang ng konti ang pagsaksak sa kanya ng monster, pwede nagkaroon ng butas ang kanyang puso. Pero yun nga dahil sa healing ability ni Miss Joy, napigilan niya pati na ang pagkaputol siguro ng kanyang kamay at ng kanyang paa. Medyo reckless nga itong si Song Jinwoo pero yun nga alam na natin na meron siya kasing pinagdadaanan para gawin ang mga risky na bagay na ito. Mukhang naawa na rin si Miss Joy dito kay Song Jinwoo kasi nung huli nawala na rin ang galit niya. At pasaring pa na inaayang kumain sa labas si Song Jinwoo. Mag-usap pa sana ang dalawa pero naputol na ito kasi mukhang narating na ng grupo ang pinaroroonan ng ating boss dito sa may dungeon. Ganito ang tsura ng entrance papunta doon sa loob ng dungeon. May isang malaking pinto ito at ngayon nga lang daw nakakita niya ang ating mga bida ng ganitong klase ng dungeon. Nararamdaman ni Mr. Park at ni Mr. Kim na mayroong kakaiba dito sa dungeon natin na to. Pero binaliwala lang ito ni Mr. Song kasi nga naman kakaiba itong dungeon na to. So pwede silang makakita dito ng maraming treasure na pwede nilang maiuwi. Sa bandang huli, mukhang kumbinsido naman ang mga miyembro ng grupo kasi sabi nila itong si Mr. Song ay isang veteran na hunter at ito ay isang sirang. Kahit na ang edad niya ay medyo 60 years old na, kaya pa rin niya to. Pero ang pinagtataka ng lahat, isang tulak lang ni Mr. Song at nagbukas na ang ating dungeon. Habang binubuksan yung dungeon, nagulat sila kasi nagkaroon ng ilaw ang mga lampara na nasa loob nito. At bumungad na nga ang dungeon natin. So makikita mo dito sa bandang loob, marami silang mga estatwa at tribulto. Sa sobrang kalumaan ng mga estatwa dito, may mga lumot na ang mga nakikita natin. Pati ang bida natin na si Song Jinwoo, mukhang natatakot na rin dito sa itsura ng dungeon na pinasok nila. Isang malaking estatwa ng higanteng nakaupo, ang isa sa medyo nakaagaw pansin sa ating mga bida kasi sobrang laki nga naman ito. Pero binawi din nila ang kanilang agam-agam kasi hindi nga ito gumagalaw at parang isang malaking estatwa lamang ito. Ngayon, habang nag-i-explore yung ating mga bida, medyo nagtataka sila kasi bakit wala nga magic beast na lumalabas. Karaniwan kasi sa mga dungeon ay mga monster at mga magic beast. Pero dito sa dungeon na to, mga estatwa lamang at walang gumagalaw. Kapansin-pansin ang kakaibang itsura ng ating dungeon. So bukod nga sa mga estatwa na nakita natin, mayroon din mga divination circle or mga magic circle. Pero isa nakatawag pansin sa mga ito sa isang estatwa na mayroong mga nakasulat. Mukhang luma na yung mga nakasulat dito, isang runic inscription.
At ang sabi nga nito, ang title nito ay Commandments of the Cartenon Temple. Meron silang nabasang 3 rule na nakalagay dito. Unang-una, thou shall worship God. Pangalawa, thou shall praise God. At pangatlo, thou shall prove thy faith. Pero habang binabasa ito ni Song Jinwoo, medyo nagkalala si Johe kasi parang nakita niya na gumalaw nga ang pinakamalaking estatwa. Sabi ng mga kasama nito, baka naman hindi totoo na gumalaw ang mata nito kasi hindi naman natin nakita na gumalaw ang mata. Sabi ni Johe, gumalaw ang mga mata nito. Pero sabi naman ng mga kasama niya, hindi natin nakita na gumalaw yan. Habang nag-uusap ang mga kasama ni Song Jinwoo, nagkaroon siya ng kakaibang pakiramdam. Ito yung klase ng pakiramdam na para bang mayroong malamig na hangin na habang nag-uusap si Johe at saka si Song Jinwoo, bigla na lang nagulat ang grupo na magsara ang pinto. Meron nga talagang kakaiba dito sa dungeon na pinasok nila kasi bigla nagsara ang pinto na pinasukan nila kanina. Dahil sa mga kakaibang pangyayari sa loob ng dungeon, nawalan na ng pasensya ang isang mamang ito na kasama nilang pumasok sa loob. Hindi na rin siguro niya mapigilan ang takot na nararamdaman niya, kaya nag-decide na siyang lumabas dito sa ating dungeon. Biglang napasigaw si Mr. Song, "Stop! Don't touch the door handle." Pero huli na ang lahat at gumalaw ang isang estatwa at makikita na lang natin ang dugo sa pinto. Napugutan na pala ng ulo ang mama na gustong lumabas sa dungeon. Ang nakakapagtaka, biglang huminto sa paggalaw ang estatwa nang mamatay ang tao na gustong lumabas. Dito na nagsigawan ang mga miyembro ng ating grupo at talaga naman nakakatakot dahil sa konting galaw lamang ng kasama nila, napugutan na ito ng ulo. Nanindig ang balahibo ng Song Jinwoo at napasigaw na rin si Miss Johe. Habang takot na takot ang mga miyembro ng ating grupo, biglang napatingin si Song Jinwoo sa ating malaking estatwa. Naalala niya kasi ang mga sinabi ni Miss Joy na gumalaw nga ang ating estatwa. At makikita na tumingin din sa kanya ang ating higanting estatwa. Diyan nagtatapos ang ating episode number 3 mga idol. Kita-kita po ulit tayo sa ating episode number 4.